Sinabi ni Pastor Cesar Baladad ang tunay daw na pangalan ng Diyos ay Yahweh. So hindi po totoo na Yahweh ang tunay na pangalan ng Diyos dahil yan ay inimbento yan ni Petros Galintinos noong 1562. Doon naman niya kinuha doon sa yung tetragrammaton na ay ipinabasa sa isang Arabo dahil ang mga Arabo ay nakakabasa sila ng walang bawel na mga consonant. Binasa niya yung tetragrammaton na binasa niya ng Yahuwah. So yun naman ang totoo. Dahil yung Yahuwah ay may meaning, ibig sabihin ng Yahuwah ay siya. Sinalin naman yan ng Yahweh. Tapos, yung Yahweh ay ang ibang mga Kristiyano ay hindi rin maniniwala sa pangalan ng Diyos ay Yahweh. Mayroon naman isang lalaki na taga-Amerika ay isinalin niya sa Jehovah. Ang ibang Kristiyano, ang tawag nila sa Diyos ay Ama. Ang iba naman, Jesus. Ang iba, Adonai. Mayroon naman, Elohim. Hindi malaman kung anong tunay na pangalan ng Diyos sa Biblia. So, kung Ama ang tawag sa Diyos, hindi yan pwede itawag sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nag-iisa, walang anak. Bakit mo tinatawag na Ama mo ang Diyos? Hindi ka anak ng Diyos, kundi ikaw ay anak ng tao. So, hindi rin pwede itawag sa Diyos ang Ama dahil naibaba mo ang antas ng Diyos. Dahil ang tao na may anak ay tinatawag ding Ama. So, kung ganon, naikukumpara mo ang Diyos sa Ama. So talagang hindi niya pangalan ng Yahweh dahil ang tunay na pangalan ng Diyos ay Allah. Sa mga Muslim, mahigit 2 billion ang Muslim ngayon sa buong mundo ay iisa lang ang katawagan namin sa Diyos. Yan ay Allah. Kahit sa yung mga Arabong Kristiyano sa Middle East ay ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Kahit i-search mo sa YouTube sa mga programa nila, paano sila nanalangin, ang tinatawag nila, O Allah, yun ang tawag nila sa Diyos. Sila ay nagpupuri sa pangalan Allah. So, kahit sa Arabic Bible, kasi ang mga Arabong Kristiyano ay meron silang Arabic na Biblia. Marami din na nakahalo diyan na mga Kristiyano diyan sa Middle East, gaya sa Syria, mayroon sa Egypt, sa Israel, sa Palestine, sa Jordan, sa Lebanon. Mayroon mga Kristiyano diyan na mayroon silang gamit na Arabic Bible. Then, mabasa mo doon sa Arabic Bible na ang pangalan ng Diyos ay Allah. Mabasa doon sa Arabic Bible sa Genesis chapter 1. Fi ba'di khalaqallahu fi samawati wal ard. Nang pasimula ay nilikha ng Allah ang langit at lupa. So tingnan mo, nandoon ang pangalan Allah. Sa Deuteronomy, mabasa rin doon, alladhi khalaqallahu fi samawati wal sinabi doon, alladhi khalaqallahu fihi al-insanu 'alal ard. Siya ang Allah ang lumikha ng tao dito sa ibabaw ng lupa. So tingnan mo, nandoon ang pangalan ng Allah. Kahit sa New Testament, yung Arabic Bible, mabasa rin doon sa Marcos 10:18. Qala yansu limadha tad'uni saliha laysa salihun illa wahidun wa huwa Allah. Mayroon isang binata nagtanong kay Jesucristo, sinabi niya, mabuting guro, anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesucristo, limadha tad'uni saliha, bakit mo akong tinatawag na mabuti? Laysa salihun illa wahidun wa huwa Allah.
walang napakamabuti kundi ang nag-iisang Diyos, ang Allah. So, tingnan mo, nandun ang pangalan Allah. Kahit nandun sa Biblia na isinalin sa wikang Indonesia, ay mabasa rin doon na ang ako Allah mamagkang tangan kanano. Nandun ang pangalan Allah. Mabasa yan sa Isaiah 41:13. Nandun ang pangalan Allah. So yan ang unique ng pangalan ng Diyos. Yan ang proper name na pangalan ng Diyos, Allah. Kasi ang Allah ay walang kapangalan ng tao, walang Allah. Kasi ang pag-pronounce diyan ay malaking la. Double L yun Allah. Mayroon Allah, pero hindi Allah. Pero walang tao na pangalan niya ay Allah. So yan ang tunay na pangalan ng Diyos. Totoo itong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako man ay nagsisinungaling at ang tama ay si Pastor Cesar Baladad, ay hilingin ko ang parusa ng Diyos sa pagpatay sa akin agad. Itong hiniling ko ay hindi kayang hilingin ni Pastor Cesar kung siya ay nagsisinungaling at ako ang tama ay parusahan siya ng Diyos sa pagpatay sa kanya agad. Hindi niya kayang hilingin dahil natatakot siya sa kanyang kasalanan.